class, good morning. Our topic for today is all about perspective. Okay? First, what is perspective? Ano nga ba itong perspective na tinatawag natin? It is the art of drawing solid objects on a two-dimensional surface so as to give the right impression of their height, width, depth, and position in relation to each other when viewed from a particular point. So, ito yung mga drawing na tinitingnan natin kung nasaan nga ba ang mga tinatawag nating mga point or mga kung paano masusukat ang kanilang height, ang kanilang width at depth. So, para mas matingnan natin kung ang tunay na measurements ng mga building na to, halimbawa, o ng drawing. At narito ang mga graphical projections. So, as you can see, dito lamang po tayo tumingin sa perspective. Ayan po, sa may gilid. So, nakikita nyo, meron tayong 1 point, 2 point, and 3 point. So, curvilinear. So, dun lamang po tayo mag-focus sa 3, sa 1 point, 2 point, 3 point. Okay. So, there are two kinds of perspective. Tandaan po ito ha. Two kinds of perspective. So, first, we have linear perspective. Second, we have aerial perspective. First, the linear perspective, it is the representation of an appearance of distance by means of converging lines. By means of converging lines. Ano itong tinatawag na by means of converging lines? So, later on, mabibigyan natin ito ng kahulugan. Example. So, this one na. Nakikita nyo ang example sa drawing class. Okay. So, nasan dyan pinaka-dulo. Nakikita natin na ang pinaka-dulo ng kalsada, nariyan ang point. Kaya, ang drawing ay matatawag natin example ng 1 point perspective. Kasi, batay sa drawing, according sa drawing, ay isang point lang ang nakikita natin, di po ba? At yun ay ang nasa pinaka-gitna. Ayan. Kaya yan po na drawing ay example ng 1 point perspective. So, second is the aerial perspective. It is also called atmospheric perspective. Please take note ha, class. Aerial perspective, also called as atmospheric perspective. It is a method of creating the illusion or depth or recession in a painting or drawing by modulating colors of things seen at a distance. So, ito na yung mga pinapagawa ko sa inyo na wala lamang sukat na sinasabi natin mga 1 point, 2 point, 3 point, yung mga drawing natin na mga nature, ayan, yung mga abstract kasama dyan, napakarami ba, kahit anong illusion, at kasama din dyan yung non-representational, yung drawing ko sa inyo, okay, yun yung mga example nito, aerial perspective. Sa aerial perspective kasi, ayan, sa example, wala silang sinusunod na mga lines, then points,
Kahit ano. Okay, yan po yung example. Okay, so dito na po tayo mag-focus sa 3 types of perspective. So, we have 1 point perspective, 2 point perspective, and the last is the 3 point perspective. So, please take note what are the 3 types of perspective: 1 point perspective, 2 point perspective, and the 3 point perspective. Okay? Isa-isahin natin yan. So, 1 point perspective. So, often used in depicting roads, tracks, hallways, or rows of trees. This type of perspective shows parallel lines that seem to converge at a specific and lone vanishing point along the horizon line. So, paano ba yung horizon? 'Di ba? Pa ganito, ayan, straight na yung makikita lang natin. Parang sa kalsada, ganun horizontal line. Okay. Tapos, ang 1 point dyan, pinaka point, sa gitna. Okay, kunwari, drawing tayo ng line sa blackboard. Ang point is isa lang, sa gitna, sa pinaka gitna. Then, saka nyo na, drawingan ng lines, another lines for papunta sa inyo. So, mahirap pala imagine. So, pag face to face natin, natin drawing. Anyway, may example naman tayo dito. So, ayan pa, yung nauna natin, example of 1 point perspective yan. So, yan, ganito. Yan yung sinasabi ko. Yan yung line, straight line, horizontal line. Kaya sinabing 1 point perspective. Ayan, yung pinaka point niya. Ayan, sa gilid, at pwede din namang sa pinaka gitna. Sa pinaka example talaga yan. Pinaka gitna. Kaya ito yung ginagamit ng mga nagde-design ng mga roads. Sa 1 point perspective. So, ayan. Tandaan po yung mga point kung nasaan. Dapat marunong kayong tumingin kung nasaan ang point ng drawing. So, ayan. Here's another example. Okay. Nasa gitna. Okay. Ayun. Sa dulo ng building at kalsada. Kaya, example ito ng 1 point perspective. Okay, next, we have 2 point perspective. So, pag sinabing 2 point perspective, pertains to a painting or drawing that makes use of 2 vanishing points. Kaya nga 2 point, kasi 2 vanishing points na. So, which can be placed anywhere along the horizon line. So, ganun din sa horizon line, kahit saan mo daw gustong ilagay, basta 2 point, kasi 2 point perspective nga, Okay, so here's an example. Ayan, makikita nyo sa drawing. Nasaan ang point? Nasa magkabilang dulo. Okay. So, ayun po ang point. Nasa magkabilang dulo. Okay? And sa drawing naman yan, ito yung pinaka-example ng 2 point perspective. Ito kasi na to class 3D views na to. Okay? Yan yung nakikita nyo sa pinakadulo ng building ang point. Okay. So, and last, we have 3 point perspective. So, the viewer is looking at a scene above or below. It
make use of the 3 vanishing points, each corresponding to each axis of the scene. So, ito na class, medyo mahirap to tingnan ng 3-point perspective at mahirap din i-drawing. Ayan ha. Isa-isahin natin yan yung pag-drawing natin. Ito, nakikita nyo. 3-point perspective na siya. Meron ng 3 point. So, kung makikita nyo, parang 3D na talaga. Bird's eye view ito. Na pagkaga ng building. Ayan. So, yan. Okay, here's another example. Ayan yan, natapos na. 3 points perspective. Ayan. Okay, so dapat marunong kayong tumingin ha. Okay. Siguro naman, okay, napakadali naman at simple. Let's try, let's identify. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na quiz. Okay, so sa notebook lamang po isulat ang inyong mga sagot. So, pwede nyong balikan yung mga discussion natin kanina, tapos tingnan nyo ng maigi, ng mabuti ang mga example, okay, para mas ma-identify nyo ang ating quiz ngayon. So, take note ha, sa notebook lamang po ang mga answer, then after nyo sumagot, isi-send nyo sa ating group chat ngayon mismo, at yun na rin po ang magsisilbing attendance ninyo. Kuhanan ng picture ang sagot, at isend sa isend na lang po sa aking messenger, kasi yung iba kagaya na din ng sagot messenger na lang or Google Classroom link na lang ipapasa ko sa inyo. Okay, let's try this. Number 1. Okay, is the number 1. So, ano ba yan? 1-point perspective, 2-point perspective, or 3-point perspective. So, yun lamang po ang pagpipilian ninyo. 2. So, yung number 2. Okay. Number 3. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Tingnan ng mabuti. And number 10. Ayan. Okay ba yun ha? Okay. Okay. So, okay, thank you so much. Answer ninyo ngayong araw po mismo ha. Okay. Thank you.